ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, bless our church authorities, and thank you for sending the people who work on this ministry. Pilo-pilo nga pabor, panalangin, grasya, protection, ibubo mo ngadto kanila, Amahan, for their kindness, for their faithfulness, for their generosity. Father, bless our government officials, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our Radio Bantay Kalikasan, our ongoing expansions, hookups, our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Amahan, I pray for our diverse ministries, radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Bless also our advocacies for our environment, for the less fortunate, for our scholarship program, for the salvation of souls, advocacy for the progress, prosperity, good health of the people around us. Bless the Wishes of Love community. Father, bless Altia Business Center and our businesses with my loved ones Alma and Thea and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Protect them, Father. Heal them. Bless them. Tanang nagsunod, Amahan, sa telebisyon, sa radyo, sa pamantalaan, sa internet nining taknaa, let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, in Jesus' name. Father, please heal each one of us. Heal your people one by one, Almighty Father. Labi na sakit sa utok, matalong baba, liog kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa pan, sa dugo, chemical imbalance, nervous system, immune system, all systems of our bodies. Please restore, repair, redeem. Veni Sancti Spiritus. Come, Holy Spirit. Empower us, enlighten us, comfort us, heal us. Santa Maria San Jose, San Arcangel Satan, Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa of Calcutta, pray for our mission to the less fortunate. San Thomas de Aquinas Agustin, Dominic de Guzman, pray for our wisdom. San Vicente Ferrer, San Roque, Anthony Padua, San Vianney, pray for the power of preaching. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chufilo Camo, Fortune si Patrick Piton, please pray for us, guide us. All saints, brothers in heaven, our relatives in heaven, please be with us in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Mateo kapitulo 23, 1 ngadto og 12. Sa Jesus nagpasidaan batok sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga Pariseo. Unya mengon sa Jesus sa mga tao ug sa iyang mga tinunan. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod di busis. Busa. Kinahanglang tumano ninyo ug sundo ninyo ang isugo kaninyo, apan ayaw ninyo ug sunda ang ilang mga buhat, wala man sila magtuman sa ilang diwali. Nagbugkos sila og bugat nga mga karga nga gipapas-an nila sa mga tao, apan sila mismo dili gani mo gamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga.
Himuon nila ang tanan aron lamang sila makita sa mga tao. Tanawa unsa kadagko ang gisudlan sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang ug gigot sa ilang mga bukton ug tan-awag unsa kataas ang sidsid sa ilang mga saput. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira ug sa mga laing lingkuranan sa mga sinaguga. Gusto silang yukbuan ug tahuron didto sa mga merkado ug tawgong magtutudlo sa mga tao. Ayaw kamo pagtawag o magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo ug dinhi sa kalibutan ay tawga sa bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw sab kamo pagtawag og agalon kay usara ang inyong agalon nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ang magpataas siyang kaugalingon ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Today we are remembering Saint Polycarp, converted to Christianity by Saint John the Evangelist, who made him Bishop of Smyrna. Saint Polycarp kissed the chains of Saint Ignatius when he passed by Smyrna on the road to Rome for his martyrdom. Saint Polycarp had learned from Saint John to flee from those who changed the divine truth. Saint Polycarp was pierced with a spear and born with a spear and born to ashes at the stake. He said, I bless you, Father, for judging me worthy of this hour, so that in the company of the martyrs I may share the cup of Christ. Very touching, people. When Polycarp passed by, iyang nasugatan ang usa-usab ka martyr diha sa dalan nga gikadinahan mao si Saint Ignatius. Iyang gihagkan ang kadina usa ka timaan nga samdi sa mao usa sad siya nga pagamartiron sama ni Saint Ignatius. It was also a moral support diining padung na ihawunon sa mga persecutors in the first century. Kumbaga, pareha ni silang duha nagsuportaanay sa kagalingon not to give up for the sake of Christ, to show their faithfulness to God, to show their bravery and courage for the honor and credits of the living God. Usa kini kadindot nga angay nato kapamalandungan sa atong kinabuhi. Saint Polycarp encouraged Ignatius, go, die for Christ. Likewise, Ignatius told Polycarp, this is just a presumption, pero it was an encounter, panagtagbo. They met each other along the road. Ignatius probably told Polycarp, someday you will be also martyred like me. Ang concept nako why I am very touched to the scenario sa santo nga itong gihandom karon sa ilang kahimtang sa kapaitan, kalisdanan, taliwala sa ilang nagian nga di sayon di ma-describe, patyunon silang duha, nagdasigay sila nga ipadayon ang unsay ilang gituang tama. People supposedly maunta niyang atong i-practice atong kinabuhi, magdasigay ta sa sagusa, makakita tag mga taong down sa atong palibot, atong i-uplift, i-encourage na ilang suklan ang mga pagsulay, mga problema na ilang nasugatan.
St. Polycarp encouraged Ignatius. Hopefully, we will imitate St. Polycarp to encourage also. Let's encourage also everyone. Kay mao ni ang atong misyon sa kalibutan. We are born to encourage everyone nga makapagaan ta sa kasing-kasing sa uban. Ako nagtuo ng akong presensya diri matag adlaw nakapagaan sa inyong kasing-kasing sa inyong galaman. St. Polycarp, tabangi mi to become like you. Imong gidasig si St. Ignatius nga padung patyon. Tabangi mi to become like you. Nagkamaunt tayo may mangbasig sa among isikatao. Pray for our healing, miracles, enlightenment, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining us, connecting to us through your prayers and financial supports. Past givers, thank you for joining us again. Tanang mga nagtabang kani, welcome mo mobalik. Abli ang pultahan sa atong ministeryo o ang akong opisina ninyo. Monthly givers, thank you for your faithfulness. Pagpalain kayo for doing that. Inyong loyalty that is counted in the heart of the living God. Keep it up. We need you on this ministry. I feel newcomers to join, if possible, kung ikaw na itawag ka si Ginoo sulod sa imong galaman o kasing-kasing, do it today. If you want my DVD sa atong different topics, if you want this book to make your soul incredible, available ni sa Altia Religious Section, and Mrs. Salabi bought it yesterday. One of our sponsors. Ako na sa nang di-consider siyang haligi nato tungod siyang faithfulness sa atong ministeryo. Huwag ni sa magpailan ako, pero niabot ang adlaw, nagtagbo ragid mi. Kita matay mga tigtabang, nawa pa nako may mama at bisag kasa. Thank you for that. If you want to talk to me in person, inform me ahead, 0918-714-8435. Our latest givers, thank you, Mike Almaluwayon, Silingang Kumaring Inching, atong haligi. Kagawad Perigalis Castrodes of La Union, Sabo Lending Investors Incorporators. Jose Judel Galiendes, tayo si pagpalain ka, the daughter of Nay Adi, late Adi Galiendes, ang head sa Agriculture's Office Garcia. Her daughter continued her legacy in helping our ministry. Wow. Jackson Fee Hinova, pagpalain ka Fee. Quaris Sari-Sari Store of Luok, Bradyosi, pagpalain. Thank you also sa Labi Family of Mambuol. Bergal Store of Trinidad, Gindulman, nagpatao din siya keyboard para daw makakita sa kung wali. Kanya to radio rin pero karon sige na ni siya og tan-aw sa tuwa. At bang ni sa kong higala, Ator Nelson Hanyula. Thank you, taga Trinidad. Nasa diya si Captain Lito o Wilma Castulo, mga anak ning Tay Cross in the School with Inko Ramon o RG. Thank you also TC Pagdinawan, yang anak akong kumari, anyag kayo Ibib Subyuno, magtutudlo sa Colegio Medalla Milagrosa o Mercy Cadilinya, pagpalain. Just remember, birthday di ay ni Tay Marcelo Pinalanggang Banang Nay Iteria Abusio of Garcia. More is to come in your life, retired police. Ato na sa ning gi-consider nga haligi sa itong ministeryo, kay wagin sa unong bisan pag naa sa maintenance, na sa gibati, always, now and forever. Tay Marcelo, happy birthday. And Pastor Sapanta of the Christian Church visited me yesterday at my office here sa may compound, talking about God's business. Thank you for visiting. Ato ning igala nga dako na siyang tabang nako tungod sa mga concepts and ideas nga iyang gi-impart sa ako.
how to handle this ministry. Pastor niya, dili ni Katoliko, pero higala nato. Atong i-clarify, doon ako'y friendship, connection, bisan sa mga dili Katoliko. Sigig tips nato, wailain, Captain Ignalig, o Barangay Kanubahag na, kapitan siya sa baryo. Way back 8 years ago, I remember, you know what, inumdum ko, nining taknaa, one time din programa si Brad Sok Fernandez Palis. Mikalit ko ngadto sa ilang bahay kay didtong minagtapok with my wife together with her companions nga magtutudlo sa pribadong tulungaan at the time. Nanangid ko sa wife nga mulakaw ko kay mangita kog TV kay mutan-aw ko sa programa ni Brother Sok Fernandez via Cebu. Then niadto ko sa balay sa kapitan. Tuod yun, nakakita ko sa programa, nagimamat na kong kapitan, nakapamalandong ko ba? Ngang akong gigud-gukod kinadto, makadungog ko sa radyo, makakita ko sa TV, ako nagyong nahimong mentor, tapad pagidnako sa iyang programa. Unya, ang good news, parihaming na ay mga programa sa telebisyon, diin siya nag-broadcast. Ako sad, ako ang usa sa pinakabago sa Cebu Catholic Television Network in courtesy of Tay Dudong Limchua. Wala inumdum ko, Captain Ignalig, thank you 8 years ago sa imong kabuutan. And also, Mabel's Peanut Butter, anak ni itong stockholders ng negosyo, outreach donor, tagsinako, broadcast sponsor nato. Thank you so much. Donya Mildred. Best friend ng inang Irene. Keep praying for Taymil, Jamil Milani Mills Braille, for more blessings. Pamilyang Agaw Chupi. Pagpalain kayo. Muna ni bagong inahandro ni Agaw Chupi. Thank you. Animo sa Binsularan, Chupi Lamididas, Milchor Aira Aguilar, Ramel Bedangkor, Anda di Boracay, Anda Lads, Lagkaw Grill, Lagkaw Fudaus. Keep praying for Madam DC. Tony Madura, we love you. Sa pahina, hagna, Global 1, Global 2, tayo din at tinaitan, Jopos Adansain, Inquires Altia, the home of Pure Tablia. Asibis Body Fitness Gym, ako mga classmates sa workout, Matagadlaw, pagpalain. Nailos Asibis, pagpalain. Ilimoran Niwa with Jordan Balino, Maribik, og Ginili. They're helping us financially. Dungmin Stadia Albino, keep praying for the completion of their mansion, DQ Restaurant, iapig ampo ilang inahan, Nietzsche Marketing Sulfology Kaspadala, Ubaning Litorio El Jalop, we are praying for you, Tikulan Dagalabo, keep praying for Naipia Ranki, uban sila mga negosyo, RYG Business Center, RYG Water and Living Water, suppliers ni sila sa Altia. Tutulopi sa ulan, Don Tuto Awario, Rosa Sedilio, Senendrin Turalba, Ronaldo G. Galinti sa Ligi Nato, natibiyad sa Unya, Titong Sailon, Mukoy Gampang Ubayib o Maria. Merspin mo kagod ng klaseng lubi mo galing wilabot bato. Ilibirag tay Buni of Garcia. Naibabi, thank you. Manuel Kumita sa Luok. Kani kapitan sa barko. Dudong Lukring Baybay, Labing Couples Garcia. Kapilito Wilma Castulo, Indecros School, Haligi Nato. George Salagagampang, Hawario, Estar Cebu. Sa MTC Agna, Mimi sa Torino with Chacha, Rose Guling Cookies. Yang cookies na sa Altia available. Thank you. Labing Couple. Then thank you also Mr. and Mrs. Manuel Bantilan, Mrs. Nuda Virginia Alaba sa Jacob Enterprises, si Sarflia Buseo na Sergi Masin sa Malinaw Garcia, Captain Lito Sadio Bitonio in courtesy of Paping Exclamado Hawario, Manuel Tercia Narsing Manuelido Dabuy. Thank you, Daboy. Susumunod Parts, Bert Los Larnelia, akong parig kumari. Higala ng Bilyong, Motor Parts, atong aligi ni CLC. Burger Store, thank you. Gloria Tapangan, Atiglo, how are you? Bert Piningamura, aligi nato. Construction Suppliers, ting Magtayuna. Rick Mill, thank you sa inyong kabuutan. Tapa ni Sagbayan Dry Goods, Bamundi Parlor, diya sa second floor. Tapanis Asibis Body Fitness Gym. Mando Bileksyonis, manghatag di gulay. Pag mupalit mo, pakapinan.
Akong legal counsel, supporter nato sa ministeryo, Attorney Esther Escobilla, ubas siyang ginahanay, hindi da Escobilla, inventor sa hapla sa Duero, nasa Altia. Rustico Peregrina Galamiton, a woman of great faith, Dias Paraon Hagna, Toninora Galbi, uban ni Angel Sayuta, Wenceslao Bibi Galgo, kumusta? Certified Lula, Bubida Guplo, of Canulao, in an ice cream ni Ma'am Rosel, o Arnold Daldusa, negosyante na ni, magtutudlo, tama, natakdan sa ilang mag-uwali. Salamat kayo. Jerome Isidra Tumakin, mga Dablo Tumakin sa Ingoog City. Kirikuran Yeses, uban sa Ikabandi family, yang pamilyas Butuan. Romjic Rygords, akong pare ang model ana, Pareasinto. Miguel Nina Acebes with Mads Teresa and family, akong pamilyas Pundol. Pagpalain kayo. Mr. Miss Ari Arabon, Alibuandero, how are you? Arlene, Efanio Freda Goldie, na-fortunate, pagpalain ka for your sacrifices, for your kindness, tanan. Hindi na ako ma-describe unsa kabuutan ni Snipe Fortunata of Anda. Francisco Alberta Oclida of Aliawan, Duero. Mr. Clemente Poping Lacre, Labing Kupos Kanipol. Giselle Arnie Luwana, Makinano Calixtam, Playo. Atong Haligi, from Anda. Thank you, Naiwana. Abilo Gingi, Bisid Ampo, Muwilding basta putaw. Tanan akong problema basta metal matters, automatic. Thank you. Ginger Siken sa public market. Felix Bonipasariwa, haligi nato sa Anda. Edita Raimondo Bilicario Oclaret sa Bunga Ilaya. Thank you. Kusog ilang rila nagdagan. Gituyuan yung butang o monitor or stereo just to broadcast this program every day. Asa mo ana. Kaning mga rilang nagtingog wherever you are in different towns, pagpalain kayo. Oscar Ramondo Luxin, classmate ni Inahan, thank you. Then, Primo de Taipa, pagpalain. Thank you. Peril Alice Castrudis of La Union, thank you. Jackson Pinoba, thank you. Eric Wana Abuiba, uban sa Dihastro family, Sister Wana, pagpalain ka, keep praying for the good deed of Wana Abuiba. Jojo Clida, Manuel Akang o Bungilaya, wa pa may magkita, excuse me. Then, Marcelo Itirabusio, birthday celebrant, kumusta? Bin Kinsiana Migraso, igsoong Inahan, na mga pamilya na nagtabang na to. Bernal family, kumusta? Roldan Galarion, akong higala, kinabutan ng dispatcha sa series sa Bohol. Roldan Galarion na. Then, E.G. and Mike Luwayon, magtutudlo, thank you. Pagpalain. Ari Malakas Amparo, sa Ginakot, kumusta Ma'am Arlene? Gita Galulo o Banitiang di, silingan niya, Dias Lubkanan. Philip Lungay sa Canulao, kumusta? Mario Ladulao, Labing Kupos Canopao, Animos of Mambuol, thank you. Pili ni Asibis o Banililian sa Madua Norte, Duero. Arsenio Lutar sa Lutarot, iapin yung ampo, maigsong Inahan. Mga Galia o Pudyong, kumusta? Tidirulit, Bibilo, Kasukot, taga-Katungawan, pero taga-Hagna na pod. Pidilit Kabuseo sa Garcia, Joseph Cataranian, kumusta? Pamilya ning Lacre, Rosita Oclida o Buktol. Then, Princess Water Refilling Station, aron po Wakina Oclaret sa Ubay. Thank you, taga-Ubay, taga-Binlio. Tabang nato, bisag layo na, but they are also helping us because they followed us via Radio Ubay. Nining takna. Lili Aris Pustanis, Tuidos Kagata, negosyante, na-rent a car, torta, banana cake, tanan, at tumsaltiya, pangisnak mo sa itong simpleng negosyo. Na tayo mga priskong giluto, matag-adlaw diya. Visit lagun mo, ayaw pamalit. Kaon mo, pero bayarin ninyo. Just joking. Then, 4GM Trading. Sa LTO, Tisi Paginawan, Ibn Subyuno, Marcia Galinya, bago ni mitabang nato. Thank you. Bernadas family, Bilba family, Moisisa Makinano, Rosindo Narcisa Ulan, Ginikanang Merspin, thank you Merspin for assisting us. Nicolas Ilubido, negosyante, at the same time, Nay Farms, Lacinda Alicia, akong hometown. Kung palit ba daw mo, kontaka ko ninyo. Isabelo Saning Ulaher, of Bunga Ilaya, Quarry Store, diya sa Luok, bago ni mitabang nato, thank you Joseph. Victorina Salarda of Tabuan, Julian Gorioranyen, kumusta? Eusebio, Jocelyn Pagikan, bago may balik. Then, thank you also, Yeye Escuda Abuiba, Tabundio, Astelia Galido, magtutudlo,
Judelo si Galindez bago ni Mitabang, Pinji Tunaklan sa Kanupaw, Bibi Alex Tadim, ang Hipis Kadagatan, kumusta? John Fiampulukyo Garcia, Arim Store Garcia, Alan Dure Balaba, taga Malbog, mahal ko yung lahat dyan. Legacy Ticketing Outlet ni Pino og Giachas Diris Poblasyon, taga Kanupang Tagiya. Sa Lumalo, ang Mistisa di Garcia, yaping ampo ninyo. Dr. Pedro Racel, Dr. Medicine, thank you. Lito Auring Lido, in Cortes y Bibilecciones, Imelda Romero, Basak Island, kumusta? Dorins Goldsmith o Glitson ni Adonis, ang umaabot nga doon sa Pangdan. Ramon Silsa, thank you. Nay Firas og Tay Emmanuel sa Tugas, Sandigan Family, Sister Grace og Tubod Monte, thank you. Tanang wa mabasa, pardon, tanang nabasa, kamo na desisyon if you will continue working, supporting sa to ministeryo. Kabalo ko, wa na malilong nako, nagkrisis kadagana nato financially. Apan ang misteryo ani, nganong mga tagid mo, wa masamupugsa, wa sa munako, padaldi og sulat, aron lang gid mo atag, kundili, nanawagan lang ko, ubas pagampo. It means there is someone in your heart who is always dictating you, inspiring you to do it, to help, to support this ministry of Jesus Christ on this earth, proclaiming the gospel nga ang magwali dili taga syudad kun dili usak ka bulanong probinsyano. Usbonako, in my satellite ministry, ako yung emphasize that I am bulanon from Bohol. Emphasize na ako nga tagahagna, meaning ang atong broadcast is centralized, nag-base diri sa lungsod sa Hagna, ang holy place, holy land, the land of my ancestors, nga gi-broadcast ni in different provinces, cities, Luzon, Visayas, Mindanao, and outside Philippines every day, tungod sa atong mga hookups. Mao nang be thankful, be grateful to the living God. Ako nagtuo nga pag makita ninyong expand ta, midako ta, nya kining inyong maguwali, hinahinay man nga giplastas Ginoo financially, economically, kay bao kung damor mong musalig that God is with us on this ministry. Mao ra gini akong gituan. Because somebody told me in the past, brother, pag mo engage sila kag negosyo, ubang racket, tingali ng imo mga supporters maluya, kitanaw nilang okay na ka financially, or else ma-misinterpret kanila na di nakaangay tabangan. Ingko, bahala na sila. Ang importante, akong kabuoton ang mga damgo nako tungod kay na ako'y pamilya, na ako'y anak. Pero so far, so good. Kamo mga benefactors, ni samot mo ka inspire, kadasig, nga nisuportas to ministeryo niya, proud kayo mo, kay nakita ninyo ang ato ministeryo is getting stronger, is getting wider, is now in what they called in big space or in wider space in our proclamation of the gospel of Jesus Christ. Kumbaga naanas katilingban, naana sa daghang dapit. Nang di ko gusto nga kinirang atong ministeryo mo expand, kundi gusto ko ang akong finances, ang among pamuyo, ang atong mga projects, ang atong mga programa, ang atong mga advocacies, gusto ko magdungan og lambo. Mo ni atong gibuhat every now and then dining atong ministeryo, gusto ko dungan niya. Di lang kining akong gibuhat, ako sa nagampo, naningkamot og tudlo ninyo, not only on spiritual matters, but also on business matters. Kaya ako nagtuo nga kung madato mog samot, damor mong naikatabang nining buluhatos Ginoo. Mo nang dili ikatingala, daghan natang mga benefactors, kalit lag context to brother, nagigusyo na ba yami? Kumbaga, natakdan, kaya ang ilang magwali, nagusanti na, hasta sa nang nagsuporta, nagnegosyo, mo na akong giampo aron nga makapanukad. Right?
Tanang nagpatingog, TV, radio, newspaper, nagsunod, asa mong dapit. May the blessings of the Almighty Father be upon all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa mga Parisiyo, magtutudlos balaod, kagisaway ni Jesus Christ. Ngano, imbis sila makapagaan sa mga tao, sila manoy nakapabugat. How about you people? What is your status every day with regards to your existence individually? Nakapabugat kas imong kuyog sa pamilya, silingan, or nakapagaan? Kini mo nindot nga pangutana nga gusto nako inyong pamation o pangutanon sulod sa inyong kasing-kasing ang inyong kaugalingon. Kung sa imong adlaw-adlaw nga pagpanaw, pagpuyo, pagpakabuhi, sa may imong nakita, nakapagaan kas uban o nakapabugat kanila. Sa Tagalog pa, nakapabigat ka sa kanilang puso at damdamin o sa kanilang buhay. Kining nahitabo sa Ebanghelyo, Jesus condemned, criticized the Pharisees, the teachers of the law, ngano, supposedly, ilang tang i-flip ang standard sa mga tao, aron mayahay, mugaan, manindot, silang ibuhat, ilang gitiwasag buot, aron sila mabulahan, mga klaseng taong opportunista. Kumbaga, they manipulated the people for their own benefits, for their own sake. Meaning, nagpasayon sila, unya ilang gilisod-lisod ang mga ordinaryong mga tao. Muni dagway sa Ebanghelyo. Kita sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, dili ba ta ingani? Pasayon ta, whereas ang uban atong gi sakit, atong gi duot, o nagantos. Kita relax ang uban, grabe ang ilang kalisdanan. Kay instead mutabang ka, arumugaan, imo silang gidugangan, silang kabugat nga gipasan. Sometimes I reflect also this truth sa akong kinabuhi. Kay tingali ang akong existence sa kalibutan karon, diha ninyo labi nas mga nagsuporta nato nga migasto gyud thousands of money just to proclaim the gospel of Jesus Christ. Tingali nakapabugat ko ninyo. Pero so far, when I encountered our benefactors, every now and then, I asked them, I told them, kumusta? Brother, okay. Give bless me. Sigsuportas ministeryo. Imbes, muingon siguro na sila, paita brother. Naglisod man ko, tama noon. Sige, tabang ni mo. Paitan mo ko. Gibugatan mo ko. Nyatanaw na ko ni mo stable, hayay, magayo ka. Pero you know what? Even one benefactor never told that like that to me. Never. When I meet our benefactors, the people nga kumbaga, ako ng assessment, bugat ni mo tabang ka. Unya mayog kasa, kada buwan good. Nya mayog buwa ka buwan, pinakatuig yun ko bag tinabang. Para makasabot mo sa kung point ba? Nakapamalandong ba yung kuhanay, tingali ang akong existence, nakapabugat nila sa mga nagtabang nato to our 100 supporters through their financial supports sa atong ministeryo, nakapabugat. Pero kabalo mo, when I meet these people every now and then, ang ilang ibalita nako, good news per me, brother, sus, kapalit akong sakyanan, brother, nakatukod akong negosyo, brother, nakasakay akong anak, brother, daghamig humay, daghamig abot, di mi hugtan, akong sugsugon, pangatag. I'm just kidding. Pero I heard this many time. I heard their different sentiments, positive sentiments, positively, nga mga statements toward me. Mo na nagapamalandong ko, dili di ay ko nakapabigat sa ilang kinabuhi. Di ako nakakuha og ideya ba? Kay tingali ako diri tanaw ninyo sayon, pero sa pagkatinuod lang wa gi sayon. Dili gid sayon ning akong gibuhat everyday. Manudlo ninyo, magtan-aw ninyo, magampo para ninyo.
Mahatag ninyo inspiration how to move on sa inyong different adversities in life. Mao nang ako nakapamalandong why our benefactors, donors, supporters wag ko kadungog bisag usa nga gikondenar ko. Kami naganto si brother nagpasayon ngano kita man sad mos tinuod. Nga kining gibuhat nining ubos ninyong alaga dili man ni sayon. Lisod man ni manudlo ka everyday. Lisdan gali magtutudlo akong asawa manggali. Di manggali may luna pag weekend kay magamag isumplan kay naglibog sa kung say tudlos yang mga bata ini kalulis ngadto Biyernes. Nya makadong niya pupils lang pila ra ka buok. Whereas gibuhat ni Brother Edsel, we have thousands and even millions of viewers tungod sa satellite ministry. Pero nauna nako nangahas ko kay mao man ni ang gidiktar sa akong galamhan nga tabangan mo. Mao nang ang uban wa gyud makaabot sa point nga nauna ila nagpasayon ni Brad nya kita nagantos. Kay ngano wala man mo nako gitiwasan aron bugatan mo sa inyong gipasan. In fact nagampo ko madato mo, nagampo ko masinso mo, nagampo ko madasig mo, nagampo ko nga mo survive mo. In order that together we can survive. Unlike sa atong ebanghelyo, ang mga magtutudlo, ang mga pariseo, sige ragyog po sa kamot, napasayon, why diskartes kinabuhi, yung mga tao, ilang giba ni obra, nga maumulihok in behalf nila, that's another story. Mabitaw ako ning gipropose sa akong kinabuhi nga magwali, mangitag kwarta sa laing paagi, manegosyo, manguma, bahalag init, balag masono kong dagway. There are times, pag di ko kabantay, na imuduol na ko, brother, hamis man kanil adlaw karon naunsa man imong daw nasunog man. Smile na lang ko, tungod man na sa akong pagpanguma. Ngano, kay gusto ko makita ninyo, people, nga kining ubos ng alagad, wa ra manudlo ninyo sa pulong kundili naning kamot nga manudlo usab sa buhat. Not living only what I preach every day, kaya wa man kitay bisyo, so to speak, ning kamot man taana, bisag lalaki tang pure, tinuod tang lalaki, di lalim, mahirap maging pugi, just joking, mahirap maging banal, pero I'm trying, God sees it, pero di na kutob di akong life, akong gidugangan, akong gi-expand, nangita ko pagi, where I can earn more money, because the prediction of the people in the past na si Edsel Cruzas dato prediction na to di man to tinuod mas hayahay ang akong pagkabutan karon compare before ato rang prangka mas niasinso ko karon kumpara before. It was only their prediction, it was only their presumption, pero you know what the people said before, although it was not true, it was false, it was what they called lies. It is now fulfilled gradually in the present time. Muna ko nakita, ngano? Kay na-engage ditag panginabuhi, rakip, sagunsa, basta legal. Mo na rason, ngano? Somebody told me, brother, pag mo appeal gali kag negosyo, appeal gali kag panginabuhi, na gini mo mga supporters, manglayas na, kabawa mo, di gina tinuod, nindugang mga liatong supporters, nanagga malintabang nato, grabe mas la ka-fitful. Ngano, assessment na ako na. Kinsay ganahan mo tabang sa ministering nakita nilang gitunglo, pero ministering nakita nilang gipanalangin, gipagpala, ganahan gid mo tabang. Right? Ngano, in the first place, wa man sa munako tiwasi. Kay matod pa nila, brother, ang imong gitudlo namo di nakabayrag kwarta. Kumbaga katiting na sa unsay among gidonate sa ministeryo nga imong giatiman. Di nang kumusumpay na pero tinuod na. Kay kini nga atong giwali matagadlaw sa pag-uplift ninyo, pagdasig ninyo, di ni kabayrag sa lapi. Nganong ako mong gining gi-justify mother people of the living God. Ngano? Kini ba yung ebanghelyo tamparos ni tanang nagwali? Kini ebanghelyo ron tamparos ni tanang ministro, tamparos ni tanang alagad. Ordain or lay nga kinahanglan ang unsay gitudlo mo match sa nagtudlo
Mo ni gingon ni John Maxwell, if you are a preacher, live what you preach. If you are a teacher, live what you teach. Mo ni ang usa sa angay tan-awon natong sige og inject panudlo og maayong pagtulunan sa uban. Nabitaw mga amahan, inahan, kusog kayo sila nga motudlos mga anak, pero labaw pong tudloonong dagko nya mutong anak dili ngano wa man applies buhat sa nagtudlo. Mutaw, there are times that I am accused of what he called fanatism. What is fanatism? Kanang nahimo kong kumbaga idolo, panigingnan, pero kabaw mo di man ginadautan per se unta. Dili kay gihimo kon yung Ginoo, because I heard that many times nga si brother Ginoo na nila. No, ang concept ra nako simple lang. Tungod kay nakita magunis mga tao who are closest to the ministry, who are working with me, nga naning kamot ning ubos niyong alagad. Nga dayon mo comments ng uban, supporting gikabrad no? Ha? Love my own, dapat lang. So may iwali na ako, ug di na ko higugmao ning akong kaugalingon. Dapat mahalon po ng inyong kaugalingon. Kamaw mo magmas uban, di nyo mahal yung kaugalingon. Kusog mo mudayag sa uban, yung kaugalingon, inyong iduot. What kind of mentality is that? There's wrong if you will appreciate yourself. There is wrong. Is it bad to like yourself? No way. Where can find that in theology? Nga sa araw ng mudayag kas kaugalingon. Ha? Where can find that? Can you give me even one sentence, one proposition, one author? And I will try to oppose his opinion. No one. Why nagamaan na? As far as I am concerned to what I am speaking, love yourself. How can you love others if you do not know how to love yourself? Like yourself. Appreciate yourself. Balag uban yun, love your own. Dapat lang. Mahalay mong kaugalingon. Uban bitaw, mukumis mo na ko, brother. Guwapong taka, kuha mang kagahit. Pero ako na sakitin, ano man. Mao manigatag sa Ginoo. Then, I started already loving myself. Nga wa na ilang idsel, wa na ilain pang sama nako, yuliko, nining kinabuhia. Although na maginagwali daga, nagtudlo. Pero sa akong pagkaako ba, everyone is unique man. Namatay kaugalingong identity. Mo nang love yourself, like yourself, inspire yourself, comfort yourself. Kita bisag kinsa tong gimahal, imong kaugalingon, imong down, wag hinungdan ni akong kaugalingon, way hinungdan ni akong dagway, way hinungdan ni akong height, way hinungdan ni akong kasing-kasing, way hinungdan ni akong porma. Sige nimo gidegrade, gi-humiliate imong kaugalingon. Do you think God is happy watching you, hearing you like that? I don't think so. Mo nang ako ning gi-emphasize ninyo kay I heard also comments before. So, kabinis brother pag magwali, supporting kayo, love my own, dapat lang. Mahal man limon ako, akong kaugalingon din ako mahalon. Right? Yeah, ang akong pagtuo kay kini mang imong kaugalingon mo'y dapat himuon nimong salamin sa imong gipanudlo kay ang imong experiences. Nindot man nga teacher, Proverbs 20 verse 30. Ang point lang nako ba, my dear people, simple lang ang akong point karon. Kay kining ebanghelyo nagisgot magtutudlo nga wa mo sibos buhat. Whoever you are, nagwali ka sa publiko og wala, ordinary ka or halangdon ka, nakita ka sa mga tao og wala, kinahanglan ng unsay mo gawa sa atong bakba, musibo na sa unsay atong gibuhat. This is the bottom line. Kaya na magud nato dagan nga atong bakba lahi gid sa atong binuhatan. Mo ni rason nganong dagang mga tao miapil nato. Nganong dagang mga tao ning tuo nato. I told you before, di ko pwede mag-joke sa tanang panahon kay mamas-interpret kay labihan daw ilang pagsaludo sa kuha. Di na sala na ako. Ngano? Kita man nila, kita man sad mo. Naningkamot man kining ubos nga lagad unsa akong gitudlo matag adlaw ako ginang gipuy-an. Unya open book ko, transparent ko. Right? Wa ko gitago. Kung sa tinuod, black and white ko. Usa sa dapat iposis sa mga taong nagtudlo ning kalibutan na dapat transparent ka, wa kay mga hidden agenda sa imong kinabuhi, wa kay mga
tinaguang immorality sa imong kinabuhi, it does not mean I am making you a perfect person. But I would like to address this sa gobyerno nga aspeto, sa simbahan nga aspeto, sa mga leaders. Dapat you are an example, individual of you. Dapat example. Gusto ko mao ni inyong pamalandungan. Dapat example ang matag-usa ni ining kinabuhi. Pero di yun manlimod nato ang kamatuoran nga daga nato, bad influence sa uban, daga nato dautan og impact sa katilingban, daga nato di maayo og contribution sa itong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Ngano bidya man ang atong aura, ang atong existence, lahi man ang atong gitudlo kaysa unsay atong gipanghimo. Mao ni tabo kaniadto sa panahon ni Kristo. Ang mga Pariseo gisaway ni Kristo, maayo manudlo, maayo sila musulti. Ingos Kristo sunda ilang gitudlo, ayaw ilang mga buhat. Ngano ang ilang bakba o ilang kamot dako kaayo og diferensya. Mo nang hopefully magiusa ta, maningkamot ta, magtinabangay ta, nga magkinabuhi tang matarong nga ang atong mga gitudlo, ang atong mga gitisok sa uban, ang atong gi-impart sa uban, mulakra unta na sa atong mga binuhatan. Muna ako, sakitan ko pag makadungog ko ug membro sa itong ministeryo nga nagpabadlong. Sakitan kayo ko pag na membro sa itong ministeryo nga immoral. Sakitan kayo ko makadungog nga naay mga supporters nato sa ministeryo nga nagpabilin sa kasalanan. Pero nakita mo na ako, gisasan na si Ginoo. Hinasasan na. Ang mga tao nagsuporta na kung na mga tinaguan, na inas lang nawa. Nauna si Ginoo, mapiktuhan niya ko, o kini nga itong ministeryo, wala magpasabot na perfect ning inyong ubos nga lagad. Ang concept lang nako ba, naning kamot lagi, muni hagit na turon. Dahang ginikanan, kusumutudlo, was binuhatan. Daga nato, mutudlo silingan, labaw po kang tudloonon. Daga nato, kusog kaayo, magsangyaw, usa ka diha sa katilingban, sa gasa, magsangyaw, magwali, magpambit, unya ang iyang giwali, wa po isyang balay. Nya, unsa man nimo pag-convince ang mga tao mosulod nimo? Unsa man nimo pag-convince ang mga tao mo tuon nimo? Usbunako, ang inungdan ng dagang mituong Brother Ritzel, ang inungdan ng dagang misunod, ang inungdan ng dagang mitabang, kay nakita lagi ninyo na nangkamot ko mahimong buutan. Period. Ngano, kung nagwali ko diri, maayo ko kumutabi, nigawas na ko diri studio, niguli ako sa balay. Lahi ang akong aura. Wherever I go, lahi ang akong pagkaako. Tuo ka mo? Tuo. Mabitanin nung danganong wa na kay chismis sa palibot about me. Kay tanaw nila, kamot mo ni brother gilig pagkabuutan. Mao ni hagit na to, di na daotag ako nang itudlo ninyo. Di na daotan kung ako nang gihimong ihemplo ang akong adlaw-adlaw nga existence. Kay mao man topic sa ebanghelyo karon. Kung magtutudlo kag eskwelahan, bimodel. Bimodel. Kung magtutudlo ka sa asang aspeto o unsang departamento, pangginuoman, pangkalibutan man, bimodel. Maurag ni tawag nato sa ebanghelyo karon, modelship. Doon ay gitawag nato consistency between your mouth and your action. Kinanglan dunay connection ang atong baba o ang atong mga binuhatan. People, hindi naman mali na musuap kas imong kinabuhi basta lang wa kay taong gitamakan sa imong atubangan. Listen to me. Another angle of the gospel. Iyon si Kristo, pagbantay mo sa mga Pariseo, mangita naging kuranan diya. Kabaw mo nganong gisaway ni Kristo sila? Sa pagpangitag lingkuranan, angang lingkuranan mo na sa mga ubang tao, ilang bawian kay they are in authority. Hawa mo diya, kami lingkod. People, kung sa imong pag-asinso, meaning sa imong paglingkod yan ang usa ka posisyon, sa usa ka lugar nining katilingbana, your assignment, your responsibility, your job,
then wa kay giilugan na usurpisyon ra ba na sa balaod ng mangilog kag diin mo, kanisang mga mangilog o kasawag bana pwede sini kasuwag usurpisyon, by essence pero dili na mao case gyud noon. Adultery of concubinage ang case na. My dear people of the living God, ang concept nako, pag masinso ka, musuap ka, naglingkod ka sa imong trono, sa imong pag-asinso, sa imong pag-progress, sa imong prosperity, sa imong kabulahanan, basta wa lang kay gilugang lingkuranan, okay na. What's the controversy of our gospel? Yung Kristo, bantay mo. Mangilog na lingkuranan ng Pariseo, bantay mo, suguo mo na, di na mo kuhit, bisag usa ng katudlo, itabang. Nagpasayon. Meaning, nabulahan sila parang uban, nagantos. Meaning, kung masinso ka, madato ka, haruhay ka, hayahay ka, nindot ang imong kinabuhi, basta wa lang ka manglupig, wa ka nang duot, wa ka nangilog, wa ni mo na gamitan ng uban aron ikaw maoy mabulahan, kana mo'y nindot nga matang sa pag-asinso, kana mo'y nindot nga matang sa pagkadevelop sa imong pagkatao. Meaning, ang ato diyang paglambo, ang ato diyang pagkabutang sa nindot nga kahimtang sa kinabuhi. Anyway, Jeremiah 29:11-12, mamanay planos Ginoo to each one of us to become prosperous, to become wealthy, to have a wonderful life. Okay na siya. Basta walang ka manglupig, walang ka manigusog binuang, walang ka mangduot, wa ka mangtamak o katungod sa uban. Manang ako mong gihagit tanan. Hala, asinso mo sa inyong kaugalingong pagpaningkamot, di kay mutamak mo sa uban, manglupig mo sa uban, manglimbong mo sa uban, aron lang yun, muginansya mugdako, aron dali mo asinso, magigusyo bagsyabo, aron dakog kita, maghimog illegal, aron dako lang og abot, manang uban mo engage bisag unsang illegal, bahalag mga matay ang mga tao, sumabot ka panahon. Kay matod pa nila, pagkang kinaiya, han maoy manimaus, wa gyud patawarin. Lahat tayo mga kapatid will suffer the consequence. Mao na kung naningkamot ka, wa kay gitamakan, go for that. Niasinso ka, nga wa kay gilupigan, go for that. Kung mitubo ang imong finances tungod sa imong kakugihan, go for that. Sos, ang mga Pariseo, nangagdato man kay abusado man. Mangilad mangdagko, nga manglupig man, pasayon man, mga kurakot man, kawatan man. Bato na isyon, graft and corruption, nga dato tungod sa kwarta sa katawan. Mo na hadlok, madato ka, nga dili imong hago, dili imong kinitaan ba, more than sa unsay dapat nimo. Siyempre, pag mag-alagad ka sa gobyerno or sa espirituhanong pagpangalagad, na magiging kompensasyon, iniwan na ginay gitawag og salary or honorarium sa pag-alagad. Mao ra gamiton to develop your life and develop you. Pero galig manguha na tas uban nga di na ato, that's another story. That is corruption. That is stealing. Mao ni ang nitabo sa mga Pariseo. Labihan sila kakurakot. Nguha sila bulawas mga sakop, mga kabtangas mga sakop, mga bahandis mga sakop, aron lang ilaon. Mao nang nanamak sila katungod sa uban, aron lang sila mabulan. Mao na ang concept nako, mother people. Kung masinso ka niya na kay mga taong napasakitan, natamakan, mao na'y pag-asinso nga dili yun may muot ang Ginoo. Pero miasinso ka, wa kay gitamakan, gitabangan nimo uban mo asinso, mo na'y gusto sa Ginoo. Ug mo na akong gustong may tabo nining atong ministeryo. Ang nagwalay mo asinso, kamupod nga mga nagtanaw, nagsunod, nagtabang, nagsuporta, mo asinso mo. Mo nang ako naningkamot yun nga, maka-impart ninyo mga ideyas, unsaon ninyo parang mahimo mong magmadasigon sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi, nga mo-survive mo. Kay kung masinso ning ubos nga lagad, gusto ko parihas ta. Ang Pariseo, lahi man sila.
Sila ra may asenso, ang ubang mga tao ilang giduot, gilimbungan, gikawatan, gitiwasan, gidaog-daog, gimaniobra. Mao nang akong advice ninyo, tabangin ang mga tao sa imong pamilya, silingan, nga masinso, dungan mo. Kay mao na gusto sa Ginoo, na tao kas kalibutan aron mutabang sa uban nga mabulahan. You are born for the welfare of others. You are born for the sake of others. You are born to uplift the standard of others. You are born to help others. You are not born for your own sake only. Mao na sa imong pagahimugso karon, tanaway mo kog lingon kinsa di mga tao nga imong gitabangan nga mugaan-gaan lang gipasan, tingali imong gibuot, gitiwasan. Kinsa mga tao nga imong gi-assist matag adlaw sa imong kinabuhi nga tungod nimo sayon nila ang pagsukol sa mga problema ug mga pagsulay. Unsa imong gibuhat matag adlaw nang uban mo smile, ang uban ganahan magpakabuhi. Mao ginay bottom line sa atong proposition karong adlaw. Pero gali tungod nimo ang uban sige gilat, tungod nimo ang uban sige kagool, tungod nimo ang uban sige og kasakit or ang kasing-kasing na samdan-samdan, tungod nimo ang uban na luya, tungod nimo ang uban na discourage, tungod nimo ang uban wa nay gana magpakabuhi. There is something wrong with you people. You're like the Pharisees in spirit. Ngano? Sila sa ilang existence sige og panagdaog ang mga kabus ordinaryo sige gilak, nag-antos, ang uban nagbinata, ang uban nagwala, nanggihikog na, nangasakit na, ang uban wa na, nangaluya na. Kay kini man kung atong existence sa kalibutan dunay duha ka impact, makapa-inspire ug makapa-expire. How about you? Unsa imong existence? Unsa imong status? Nakapa-expire or nakapa-inspire? Nga na maginato, daganato, pag naagatas balay, ang tanan nangaluya, kay gisapot nimo, kay ikaw inungdan, na nasuko sila, naitlang og, high blood, kana bang imo existence ba nga way lami? Di ba ka ingana? Pangutana rin ako na ba? Kay dagan na ba nato ingana, pag maabot sa grupo, ang grupo, imbis sadya, kalit taghilom, kay naaka. Ikaw nakapaong silang kalipay, maunang ingnon kag kidje. What is kidje? Killjoy. Masuko kag mungisi imong kauban. Masuko ka og happy imong kauban. Masuko ka kun magsigig smile ang imong kauban. Killjoy ka na. Mao na ang concept nako people. Kining atong existence kalibutan dunay duha ka impact. Makatabang sa pagdasig, makapaluya usab sa laing bahin. Ako nanginaot na magyud ko nga akong existence matag adlaw nining presenting kapanaunan. Nakapa-afflip ninyo, nakapadasig ninyo, nakapabuhi sa inyong himalatyong pagpati, nakapapukaw sa inyong nangatulog nga mga dugo, nga nangaluya mo, na walang paglaom, pagadungog ninyo sa akong walay, naulian mo. Hopefully, unta ingana, unta ang akong impact ninyo. Namasin naman po ko ba? Everyday ako mong i-afflip. Pero, isip inyong coach o mentor, beware, be careful. Ngano, kay na ay mga tao, either makapadasig ninyo, makapaluya ninyo. Or else ikaw mismo, beware of yourself, kay na ay panahon nga ikaw makapa-inspire sa uban. In fact, they are treating you as their world, isip ilang kalibutan because of you. They are inspired because of you. They want to live on this earth because of you. They want to have more life because of you. They are smiling, they are laughing, pero musugot kag sa dili. Tingali wa kag kabantay because of you. Ang uban naghilak, nagdusa, nagantos, ang uban gusto na magpakamatay, ang uban gusto na maghikog, ang uban nawad nagganang magpakabuhi. Kunang i-check ko ni mga tao sa imong kinabuhi, kinsa ni mga tao nakapa-inspire nimo, mga inspirators of your life, individual of you. Or who are these people nga nahimong discouragers sa imong kinabuhi, who are always discouraging you? Kay bawo kung naagi na mga tao nga di kaganahan, kay ug naa ning tawanan mawa imong kalipay. Or else aware ka nga kinitawhana pag naala sa imong kiliran, bisag di
pamutingog, susmura na, og langit. Wow, na in love di ay. Nana, sa imong kinabuhi, oras, nakabantay ba ka nga pag naakas usa ka grupo, pamilya nimo, silingan nimo, ang mga tao, sigig padaplin, kay di ka na makigtubay nimo, kay was na ganahos nimong naong, ngano, kay instead makapadasig ka, nakapaluyan nila, kinangla awir ka na. Oras, nakita ba nimo imong kaugalingon nga, pag naakas grupong hilo, mukalitag buwakhak o katawa, kay pirti nilang lipayan, naaka. Ikaw lagi makatubag aning akong mga gihatag nga propositions karon, people of the living God. Hain kanini. Nahimo ba kang inspire sa uban or discourager sa uban? Nabay mga tao nakapa-inspire nimo or nakapa-expire nimo? Ang mga tao nga nakapa-expire nimo, yan po. Unya, ayaw tuguti nga ilang gubon ang imong pagkatao. Be with the people who inspired you always. Avoid the people who expired you always. Mga taong nakapa-expired ninyo, palayo. Sa mga taong nakapa-inspired ninyo, padol. Unya, bisyor ng imong existence matagadlaw, naghatag kag inspirasyon nila. Ng mga naghilak mo hilom, ang mga nagsubo mong isi, ang mga taong nawad agana, mabalikan sa ganas pagpakabuhi. Ang mga taong wa mutuos, Ginoo mutuo na. Ang mga tao nga naglisod sa ilang panginabuhi o kaintang tungod sa mga problema, mugangaan tungod nimo. Hopefully, kiniunta na aura, mauntang mulakra nimo, matagadlaw sa mong pagpanaw. Kay kaybaw ko sa imong existence na yung kalibutana, if you have that kind of status, if you have that kind of aura, if you have that kind of impact, if you have that kind of disposition on this earth, I will tell you, your existence on this earth is fulfilled. Kay maura man na ang rason nga nung gipakabuhi ka, aron ang uban mabuhi. Meaning, you are born in order to give life to other people. Mao nang bisyor nga matag-adlaw, ikaw nagdugang ng uban, gusto pang magpakabuhi. Dili kay gusto nang magpakamatay. Mao nang karong taknaa, pangutana inyong kaugalingon, kung sa imong pamilya, silingan, mga tao, sa imong katilingbang gipuy-an, tungod nimo, gusto pa bas lang magpakabuhi because they are inspired because of you. Thank you for joining us. Thank you for watching. And I want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, a source of miracles nga inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo, nga kitang nanudlo, di unta po tatudoon ng dagko. Ako magampo, gaunta di ka makapadiskurayo sa uban, kundi makapadasig ka sa uban. Please, ari, pakigsandurot sa mga tao na nakapadasig nimo. Likayin ni mga taong nakapaluya nimo. Di na sala. Believe me. Ayaw pamugos mong kaugalingon. Then, be sure na matag-adlaw, nakapa-inspire ka. Dili kay nakapaluya ka sa mga tao nga nasa imong palibot, silingan, o sa imong pamilya. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uban sa pag-ampo sa mga Birheng Maria. Sa samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been fired. It's do it. God loves you.